May mga lugar na hindi pwede pang solo female. Ayoko rin ng mangungutang kasi if I cannot afford it, I will not go. I better save some money. I usually research of like the scams or things that could harm me. And I save and then tsaka ako nagpa-plan mag-travel. Hey Philippine Star, we are the Filipina Travel Legends. Hello, I'm Odette Ricasa. Hello, my name is Luisa. You? Hi, I'm Catch Medina Omanda. I am both. I am mixed, it depends. Sometimes I'm spontaneous, sometimes I have made some plan. It depends, on where I'm going. Actually, for me, green flag, kasi I think, tita, I base it on my experience. But if you're newbie na pumunta ka ng walang, without planning your hotel or what, it depends. Green flag for me kasi with my experience. But for newbies, I don't think you can do very spontaneous kasi you need visa, you need visa taking, you need to get out of the Philippine immigration. Tama. Spontaneous ako pala all the time kasi because I am experienced. But for newbies, they have to learn. Maybe they can join an organized tour to learn or go to Google. There is so many information now in Google and they can learn from that. It really costs money to travel to these countries. But what I usually do per trip, it's not per country. Like for example, alis ako ng isang bansa, okay, 100,000, siguro hanggang gaano katagal magtatagal yung 100,000 ko, doon ako katagal magta-travel. When I travel, depende kung saan ako pupunta. Sometimes I have budget and sometimes I don't. And then, I try to save. First of all, I work and I save money. So then that's how I can able to travel which way I'm going. So ako rin, I have a budget. Pero ngayon, dahil mayroon akong pera, I go business class. Yes! Budget ko, $15 a day. Kung saan-saan lang ako nag-join ng Couchsurfing, Servas, yung mga libre. Nag-exchange kami. Pero ngayon, talaga naman, business class na. Yeah! So, So ako actually, I don't research of like the best things to do kasi I usually like to discover it. Like yung mga lugar, kasi nga I'm a travel writer and then sa vlog, I am the one who discovers these places through the eyes of local. But I research it's funny, but I usually research of like the scams or things that could harm me. So if that things happen, alam ko kung anong gagawin ko. Ako naman, I try to research yung panahon ko kasi wala pang computer, wala pang mga Google. I have to go to the library or use the encyclopedia. Hanapin ko which country I'm going. Tapos babasahin ko. Then I have to make plan kasi wala pa rin yung mga sasabi nila mayroon kang makikita mga fixer or anybody. Talagang mahirap noong time na yon. Nowadays, it's easier because of this, mga media, mga computer. Ibang-iba. And also, I have to add, tita, like with our Philippine passport, we really have to research Yeah. yung mga visa applications, yung rules, and usually every month, nagpapalit-palit. So, ayun yung mga nire-research ko na bagay, but not like top 10 to eat or what. I discover it local. Ganun ka na rin, diba, tita? Ako nare-research ko nung araw, hirap na rin ako. Susulat ako sa mga kaibigan, sino ba nagpunta na dyan. Tapos ngayon, minsan pupunta pa ako sa telephone booth para mag-research. Lately naman, ang research ko, hindi naman sa food, kung hindi sa media, kung sino nang nagpunta doon. Bibigyan ba ako ng tips? Kasi mabuti na yung meron kong alam. Baka mamaya meron na palang sumusunod na makakatakot sa akin na mamaya yung kamay niya nandun na sa bag ko, patay. Max out. May pera na si tita, hindi na. Hindi na niya kailangan, no. Max siya out. Hindi na niya. Kunin mo na ako.
unlimited na. Wala nang limit ang budget niya. But may mga kapag ginastos mo yung ganitong amount, may mga miles ka. But you max out, but you pay it as well in full. Mahirap na mabaon ka because of traveling. Okay po ba sa inyo yung idea na mangutang for traveling? Pwede din naman kasi gusto kong makarating doon eh. Mauutang ako pero tama lang yung sa mga tanong-tanong ko sa mga kaibigan nung araw. Magkano kaya? Sasabihin sa akin, kasali ang food, pwede na ang $20, $25 a day. Hihiram ka din dahil hindi mo naman alam kung kailangan pala noon. Mauunsyami yung iyong travel dahil doon. Kaya kailangan ready ka. During my time sa pagta-travel, nag-umpisa pa lang ako, budget lang ang ginagawa ko dahil gawa na limited lang. At saka ayaw ko rin ng mangungutang kasi if I cannot afford it, I would not go. I better save some money. Ngayon, pag nagpunta na ako doon, nakukita ko na tapos nagre-research ako kung paano ako pupunta, what's the cheapest way to go. One time na, nung first time pala ako, first year to second year, kasi I went to the States as a student. Hindi ako makalabas ng US kasi I was in the process of changing my yung status, Kaya ang ginawa ko, wala kasi ako masyadong pera. I did a Greyhound bus, Nagtiis ako doon sa Greyhound, mga 2 weeks, 3 weeks, nakasakay ka doon. Tapos budget na budget yun kasi pagpunta mo sa another state, pagdating mo doon, siyempre mag-hotel ka. Ang ginagawa ko, tinitingnan ko na darating ako doon, mag-aalis ako ng gabi para doon ako matulog sa bus. So the next morning, then I will be awake and then I will punta ako doon sa bathroom, magpupunas-punas ako. And then that's how I did during my earlier time. Ngayon, medyo, iba na. You know what? I started as a backpacker. I quit my job when I was 24. Pero backpacker ako. Kagaya rin na sinabi nila tita, nag-couch surfing. Ngayon lang, kasi mas 36 na ako. Pero, but I still stay in dorms and everything. It's better for me to stay and live on my friends' couches and dorms. Pero hindi talaga ako nangutang ng pera. Siguro minsan kapag magpapa-Western Union ako, tapos babalik ko na lang sa kapatid ko. Ako, I traveled solo to maybe 100 countries. But there are countries that are too expensive to go on your own. And there are places that are too dangerous to even go on your own. Like, if you go there, you'll harm yourself and you'll harm your family. So, may mga lugar, South Sudan, that time, it's cheaper if I go with a group. So, kahit na I could go solo, mas mura kasama yung iba. Tapos, may mga lugar, tita, when I went to Djibouti to Somaliland, mag-isa ako. And how I wish I didn't do that. Like, lesson learned. May mga lugar na hindi pwede pang solo female. Ganyan din sa akin, I do both solo tsaka kasi may mga places na mahirap puntahan, kailangan na may mga bodyguard ka, katulad ng Somalia, where I went to Somalia. Hindi pwedeng mag-isa at saka hindi nila minsan pinapayagan, lalo na sa pagbabae ka. So, may mga kasama ko na, sumasama ko sa mga ganun. Pero yung madali na puntahan, I can do it anytime by myself, At saka I don't wait for anybody. If they want to come with me, fine. If they cannot make it, I go. Ako, laging solo travel kahit na noon pa. Kaya lang, nung pagkakailangan, kagaya ng sa Russia nung araw, Leningrad pa yon, kailangan mag-join ka ng tour. At saka yung sa Israel noon, kailangan mag-join din ng tour. Sa Egypt, kailangan din ng tour. Dahil nag-uumpisa pa lang ako, siyempre nag-join ng tour. Pero nung natuto na ako, gusto ko ako na lang kasi ang sarap-sarap, hindi ka kailangan maghintayin doon sa kasama. Mamaya gusto mong kumain doon, tatanungin mo po siya, gusto mo bang doon? Sabi niya, ayoko dyan. Di ikaw kumain doon, ako kakain dito. Mag-aaway na kami. For what? Nakakaya. Hindi maganda yung, para sa akin, maganda talaga solo.
I have to save money. I have to work and then save. And you know why? Kasi with our Philippine passport, we need to have money in the bank account for the visa application. So, usually what I did for the last 13 years, I would like not travel for 3 months. Mag-iipon muna ako para maganda yung bank account statement ko. Tapos, hindi ako gagastos, hindi ako kaya sa labas. And then, magka-travel muna ako magka-travel ako ng 3 months based on the visa approval dates. And then after that, pahinga muna ulit ako ng 3 months to 4 months, mag-iipon lang ulit ako, then magta-travel ako ulit. So that's what I did for the last 13 years. And you really have to save money if you have a Philippine passport because we need it for visa applications. Ako naman yung nagka-travel ako during my time, yung wala pa akong masyadong, nag-iipon ako. And then I save and then tsaka ako nagpa-plan mag-travel. So I always get myself budget, Kung hindi ko mapuntahan dahil wala akong pera, then I maybe postpone for another time hanggang makaipon ako. Lately, wala na akong mga budget, Just go, If I want to go somewhere, okay, whether I have money or not, just go. Tsaka kung naisipin yung pera, figure out. Why not, Life is short. But Tita, we have to wait po na to reach your age. I'm 36, so when you reach 75, we wing And it. I am more than half her age, We wing it na, bahala na doon. Pag may aampon naman sa'yo. Oo, may aampon. Oo, nung araw, syempre, wala naman akong pera. Nagsasave muna ako. Tapos, mabuti na yung nag-save ka para hindi ka magugulat. Kasi mamaya, biglang kailangan mo pala yung ganong pera. Saan ka pupunta? Di kailangan mag-save muna. Pero lately, gaya nga nung sabi nila, 80 na ako. 80 ka na, Tita. Oo. Kailangan go na ng go. Go. Basta, Ano ba gagawin mo sa mga Sa pera. O, mo, di ba? kung hindi mo gagastuhin. Sama na lang tayo sa kanilang dalawa. kasi ang gusto nila touristy places lang. Sayang naman kasi kailangan naman makita mo yung kultura, kung anong kinakain nila, kung minsan nga gusto ko pumasok sa bahay nila pag naimbita ko. Lalo na sa Iran, imbitahin ka sa bahay nila sa Pakistan. Hindi ka naman kilala. Gusto pa mag-picture sa'yo. Di ba magandang experience yun? Pagka naman touristy places, titingnan mo lang yung bundok. Mataas yung bundok. Ay, sunny ang yung temple. Ganun lang. Pasok, labas, pasok, labas. Ako naman, gusto ko yung combination, touristic at saka cultural, para malaman ko rin ang mga anong pinupunta ng mga tao kasi nababasa ko yun ang the best na highlight ng place, So I do it first and then later na nagpupunta na ako sa mga bahay nila, pupunta ko sa mga restaurant ng mga typical food and in-explore ko yun. So that's why I want to do it both. So same Tita, no? Like, for example, yung iba, baka kasi depende sa budget Depende talaga. May mga destination na ang budget mo, hindi talaga yung touristic destinations. Pero yung mga off-the-beaten destination, new and upcoming. For me, as a job na magsulat about travel, sometimes ang mga gusto kong i-discover for me, yung mga destinations na hindi pa sikat. Pero sa iba, parang, ba't hindi mo pa na-visit tong ibang lugar na to? But you know what? You can always come back, di ba? Yeah, you can always come back. Yeah. We can always have that, visit again, di ba? For us Filipinos, we really need to be aware of the rules kasi wala tayong embassies everywhere. Walang embassy, that's right. Anong mangyari sa atin? Paano na, di ba? So, actually, kaya kanina when they ask, ano yung nire-research? Ako talaga nire-research ko hanggang kailan ako pwede magstay, anong protocol, anong do's or don'ts. And thankfully, Tita, di pa naman na-involve sa anything. Ganyan din sa akin, sometimes sinasabi, alam mo, pupunta ka doon, you're American citizen, wala silang mga kwan doon, pag ano nangyari sa iyo, kukunin mo. Nagre-research ako kung sinong pwede kong mapuntang embassy, like sasabihin nila, kung worst thing happen, puntahan mo yung Swiss embassy or whatever. Pinag-aaralan ko yun kasi importante yun sa mga dangerous country na pinupuntahan.
Usually, I don't do research. I usually meet people and you ask them questions. You ask locals. Yeah, locals. So, pwede na rin na, and we don't do like writing. Oo. Meet the local people. Local And people. ayun na first move, di ba? Like, when you arrive in the country or even in the plane, you ask them, what is the like, paano kapag kumain ng gano'n? Kumain ng gano'n, no? Paano ang ganito? Pwede ko culture. nakampad ang sapatos sa ganyan. I think we ask Kaya Iran, pag humatsing ka, bawal pala. sa harap, no? Bawal yung paa nakatutok sa Oh, gano'n. yung mga, Kasi yung hindi na nare-research. hindi na nare-research yun. Pero yun yung rules lang. Oo. There are times that I can travel for 2 months nang naka 8 kilos lang ako na backpack or suitcase. But then later on, sabi ko, hindi pa naman ako kasing level ng yaman nila tita. Pero later on, ang dinadala ko, yung mga gamit na medyo tapos na akong gamitin, pinamimigay ko na. Like, itong shoes na to, tapos ko nang gamitin ng ilang countries, pamimigay mo na. So at the end, marami, pero nagbabawasan ko. Before I buy new stuff, babawasan ko rin muna. But what I've learned later on in life, mas maganda na wala akong masyadong dala. Doon na lang ako bibili. Yes, para sa akin ganyan din kasi gawa na nung first time pa lang ako nag-start traveling, of course nag-backpack ako, pero medyo may trabaho na ako, I have some little bit money saving, siyempre medyo tumataas ng kwan mo, tapos marami ako ng dalang mga damit. Also I do a lot of business trip, yun siyempre magdadala ka ng magandang damit, naka-business man, depende sa mga pupuntahan mo. Ngayong pagpupunta ka ng mga places na sa Chad, nagkuhan kami doon, sa camping for 14 days, So siyempre mga suot mo mga ano yun, hindi magaganda na I did camping 14 days in the middle of the desert. I learned that wag nang mag-overpack, kasi hindi mo nagagamit, pang-abala lang, as much as possible, simply lang, parang magaan para it's easy to move around. Minsan, we chose green flag as well. Kasi minsan, pwede ka naman mag-overpack. Oo, Kasi may mga pasalubong. Oo, may pasalubong. Yes. So, we visit Filipinos abroad. Wala silang dalang alam mo yung mga pagkain, pang sabon, or whatsoever. Ako naman, dahil sa sira ulo ko sa antiques, Ay, dami may binili. passion ako ng antiques. Dala-dala ko 2 bag, 3 bag. Yung 2 bag, empty. Yung pangatlong bag, damit ko. Pag uwi ko sa California, ang dami ko nang dala. Meron ng mga pots and pans. Kasi nagpupunta ako sa Rastro. Konting-konting t-shirt lang, pantalon, tapos pamimigay ko bago ako bumili. Yeah. Tinatanong nila lagi, paano ka nagtutravel ng kaperasong talagang hand carry lang eh. Ayoko na, gusto ko very light luggage na lang.